Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung sakaling napilas, napunit o aksidenteng nasulatan ng iyong Philippine passport? Marahil iniisip mo na konting punit lang naman yan o sulat lang naman ng anak ko, pero sa mata ng immigration, seryoso ang usapin na to. Sa bidyong ito, hihimayin natin ang proseso. Lalo na kung nandito ka sa Japan, kung ano at paano ayusin ang isang mutilated passport para hindi ka ma-stress sa airport. Ano nga ba ang itinuturing na damage o mutilated? Una, yung mga punit na pahina o natanggal na cover. Pangalawa, kapag nabasa ang passport at kumalat ang ink o hindi na mabasa ang data page. Pangatlo, na madalas nangyayari sa ating may mga anak. Kapag nasulatan o nagupit ng bata gaya ng kaso ng ating follower. Kapag ganito ang lagay ng passport mo, invalid na ito. Ibig sabihin, hindi ka na makaka-check-in sa flight at sigurado nga harangin ka sa immigration o kahit pagdating sa Pilipinas. Kung nandito ka sa Japan, huwag magpanik. Nandito ang step by step. Step 1, appointment. Pumunta sa website ng Philippine Embassy o Tokyo or Consulate sa Osaka o Nagoya. Mag-book ng renewal appointment. Tandaan, mas mahaba ang processing nito kaysa sa normal na renewal kaya asikasuhin agad. Step 2, ihanda ang requirements bukod sa inyong Zaire card at photocopy ng passport. Kailangan mo ng affidavit of mutilation. Ito ay isang legal na dokumento kung saan ipapaliwanag mo kung paano nasira ang passport. Halimbawa, nagupit ng aking anak habang naglalaro. Step 3, ang penalty fee. Dahil damage ang passport, may extra fee ito. Sa Japan, karaniwan nasa Sanseng Gohaken hanggang Nanaseng ang dagdag na penalty on top ng regular passport fee. Step 4. Dahil damage, hindi to express. May 15-day clearing period ang DFA bago nila i-print ang bago mong passport para masiguradong walang fraud na nangyari. Isang mahalagang paalala, huwag itapon ang nagupit o nasirang passport. Dalhin lahat ng piraso nito sa embassy. Sila ang magka-cancel niyan ng tama. Pangalawa, huwag subukang idikit ng tape o glue ang punit na passport, lalo lang itong magmumukhang kahina-hinala sa mga authority. Ang ating passport ay pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas. Ito ang ating proteksyon habang tayo ay nasa ibang bansa, kaya pakaingatan natin to. Itago sa mataas na lugar na hindi maaabot ng mga bata o malalayo sa tubig. I-share ang video na to sa mga kakilala nating Pinoy dito sa Japan. Follow for more tips!